ito ay gawa lamang sa pintura at ituturo ko sa video ito kung papaano ito gagawin. Kaya't simulan na natin. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. Dito sa pader na to tayo gagawa ng mga design at may mga kailangan gawin para maihanda ito sa mga design na gagawin natin. Ang pader na to ay napinturahan na, kaya kailangan ito ay i-grinder o kaya naman lihain dahil lalagyan natin ito ng primer mamaya-maya. Kailangan nyo lang kumuha ng sandpaper o kaya naman diamond cutter at pupudpudin natin yung pintura na ginamit nila. Lilinisan natin at papahidan ng primer. Bakit natin ginagawa ito? Ginagawa natin to para maikapit natin yung materyales na gagamitin pang design. Mamaya-maya makikita nyo sa video ito kung anong materyales yung mga gagamitin natin. Pero ang pinakaunang step natin kapag pinturado na ang mga pader ninyo, kailangan pong maging makapit ang primer natin. Ngunit mga kaidiyas, kung ang inyong pader ay palitada pa lang, hindi na kailangan pa mag-primer at hindi na rin kailangan pang pudpudin ito dahil ready na yung pader ninyo na lagyan ng design. At makikita nyo dito ang ginagamit natin, Pondo primer, pwede rin siyang top coat, pang ceiling at wall. So, useful po ito sa mga ganong mga trabaho. Mapahid lang natin yung primer natin, patutuyuin natin, at magiging makapit na yung gagamitin nating pang design mamaya. Gagawin nyo yan mga kaidiyas pagka napinturahan lang ang inyong mga pader. Pero pag hindi na, lipat na tayo sa step 2. Step number 2. Kapag natuyo na yung primer po ninyo, kinakailangan natin ang magsukat. Ang susukatin natin dito ay yung laki ng magiging design natin na bricks. Heto ang halimbawa ng tinutukoy ko. Ayan. Ang kapal po niyan ay 8 inches. Horizontal. Pagkatapos maglalagay na kayo ng vertical lining niya. Ang spacing naman nun, 16 inches. At pag nakuha nyo na yung sukat ninyo, guguhitan nyo po yun. Alternate parang hollow blocks. Katapos, gagamit kayo ng tape. Lalagyan ninyo ng tape yung bawat lining nito kagaya ng nakikita nyo sa video. Ang kapal ng tape natin, 1/2 inch. Tamang-tama to para hindi ganon kalaki at hindi rin ganon kaliit. Kailangan natin gawin ito sa buong palibot ng pader na paglalagyan natin ng design. Kagaya ng nakikita nyo sa video. At kapag handa na, kagaya nito, lilipat na tayo sa step number 3. Kailangan nyo na pong ihanda ang skim coat na gagamitin ninyo para sa design. At napakahalaga ng paggamit ng magandang klase ng skim coat. At ano ang pwede kong i-recommend sa inyo? Paggamit ng Mundo SQ1 skim coat ng Davis. Ito ang palaging ginagamit namin, hindi lang sa finishing ng bahay, kundi sa designing din dahil makapit ito at madaling ihulma. Pinong-pino, tignan nyo sa video. O, diba? Hindi na natin kailangan pang pakapalin ng husto para malagyan ng design. At napakasimple lang ng design natin. Wala kayong kailangang sunding pattern. Gagawin natin ito hanggang sa ma-cover natin yung buong pader para malagyan ng design. Pagkatapos, pag nagawa nyo na ito, patutuyuin natin to. Pag natuyo na to, nangangailangan ito ng 2 to 6 hours para matuyo. Manipis lang kasi. Pero pag mas makapal, mas matagal ang oras na antayin ninyo para matuyo. Ngayon, pag natapos nyo na ito na mapahidan, lilipat na tayo sa step number 4. Bago matuyo yung ating skim coat,
kailangan po ninyong alisin yung tape na nilagay ninyo. Opo, aalisin nyo din po yung pinaghirapan ninyong ikabit. Pero worth it. Bakit? Dahil dito mas madaling alisin yung tape habang medyo natutuyo yung skim coat ninyo. Pag natuyo ito, mahihirapan na kayong mag-alis ng tape at masisira din yung mga kanto nito. At kapag naalis na ninyo yung buong tape, heto ang itsura niya. O diba? Napapansin nyo na yung design, ngunit kailangan pa natin itong patuyuin para magawa natin yung step number 5. Sa step number 5, kailangan lang natin ihain ito ng mabuti. Kailangan kasi makinis pag hinawakan. Kapag makinis na ito, pupunasan po ninyo, lilinisan ninyo para magawa natin yung susunod na step. Step number 6, ang gagawin naman natin, papahiran natin ng primer ito ulit at patutuyuin at papahidan natin ng lamp black. Tama mga kaidiyas, ang tawag sa black na pintura na ito, lamp black. Papahid nyo yan sa buong paligid ng textured design natin sa pader na to. At heto ang itsura niya pag naipahid nyo na. Ops mga kaidiyas, unang pahid pa lang ng pintura yan, marami pa tayong ilalagay dyan para lumabas yung ganda ng design. Step number 7, paggamit ng Venetian Red. Sa Venetian Red naman, isang uri ng red na pintura ang ipapahid ninyo ng manipis sa ibabaw ng mga texture nito kagaya ng nakikita nyo sa video. Ang gagamitin nyo dito ay maaaring foam, tela, o kaya naman baby roller brush. Kailangan nyo lang padaanan yung ibabaw nito para lumitaw yung texture niya. Kagaya nito, di ba mga kaidiyas, nakikita nyo na yung design niya, pero pangalawang coating pa lang yan dahil meron pa tayong papatong dyan para mas lumitaw yung mga texture niya. Step number 8, ang paggamit naman natin ng gold. Sa gold na to, ang ginawa namin, nagtimpla na lang kami para makuha namin yung gold texture ng pintura. At ito po yung itsura niyan mga kaidiyas. Ngunit pwede naman kayong bumili ng ready-made na ganito ang kulay para hindi na kayo mahirapan. Ang gagawin naman nito kung paano nyo ginamit yung Venetian Red, ganun din po ang pagpahid ninyo dito. Diba? Lumitaw na? Pero meron pa tayong papahid dyan. At ito ang step number 9. Ang paggamit natin ng silver. Ang silver naman na to, pwede ninyong timplahin or pwede kayong magpatimpla sa mga paint center na malapit sa inyo. Napakahalaga kasi ng pagkuha ng tamang kulay dito para magaya ninyo kung ano yung ginagawa namin. At magaya ninyo yung buong design nito pag natapos. At paano naman ito ipapahid? Makikita nyo na mas slight natin itong ipapahid kumpara sa naunang dalawang pintura. Dahan-dahan lang, parang yung kanta lang, di ba? Hanggang sa makuha ninyo yung gusto ninyong kapal nito. At habang natutuyo ito mga kaidiyas, nagbe-blend po yung nilagay nating kulay. From lamp black, Venetian red, gold, at silver, ito po ang magiging itsura niya. Diba? Parang kumikintab sa ganda yung itsura nito. Ngayon, kailangan na nating mag-proceed sa step number 10. At ito naman ang pagkakaroon ng lining na black. Kailangan ninyong buhayin yung lining nito. Isa ito sa pinakamatagal gawin, pero pinakasulit naman. Sa paggamit ng black, lilitaw po yung design ng ating mga texture. At makikita nyo sa video na ganito ang magiging itsura niya. Ops mga kaidiyas, pwede ninyong i-retouch yung mga gusto nyong dagdagan at bawasan pagka hindi pantay.
Heto na tayo sa pinakahuling step number 11. Kailangan po natin itong pahidan ng top coat. Maraming top coat na pwede nating ipahid dito. Isa sa mga magandang gamitin para sa mga ganitong acrylic na pintura ay ang paggamit ng emulsion. Ang ginagawa nito, mas pinakikintab nito ang pintura, mas tumitingkad, kaya mas lalong lumalabas yung ganda nito. Pero may mga top coat pa na pwede nyong itry kagaya ng ginawa namin. Paggamit ng liquid tile clear. Mas makintab ito at parang tiles pag natuyo yung texture niya. Kagaya ng nakikita nyo ngayon dyan sa video. O diba? Kumikinang sa ganda at hindi mo akalain na gawa lang sa pintura. Narito pa ang isang halimbawa ng design na ginawa natin. Pero ito, hindi sa living area gagawin. Gagawin natin ito sa dining area at malapit doon sa CR nila. O diba? Para iyayamanin. Panoorin nyo muna mga ka-ideas kung paano ito ginagawa. Itong isang halimbawa pa natin ng design para mas matandaan ninyo yung mga procedure, mga step na pinakita ko sa inyo para mas madali po ninyong masundan pag ginawa nyo na sa sariling bahay nyo. At sure ako na abot kaya at kayang-kaya mong gawin sa bahay mo. So, simulan nyo na. Pwede nyong gawin ito sa sarili nyong mga tahanan. At huwag kalilimutan mga ka-ideas na kapag nakatulong sa iyo ito, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na mga ka-ideas at malaking tulong sa amin iyon. Yung simpleng pagpindot lang dyan sa like button at maaari mo ring sabihin sa amin yung komento mo dyan sa baba. At para sa mga shoutout po, mag-comment po kayo dyan sa baba para masabi ko yung mga pangalan ninyo sa susunod na videos natin. Tamang-tama, isa-shoutout ko na yung mga ka-ideas natin na nag-comment nung nakalipas na video natin. I-shoutout natin si Juartel Mosa. Ayun, maraming salamat po. Shoutout din natin si Rodolfo Piuquento. Ayun. At si Maricel Ramos. Shoutout po sa'yo. Shoutout natin si Sir Bobot Atong. Ayun, isang pintor. Shoutout din natin si Early Sumalinog. Ayun, shoutout po. Shoutout kay Judson JR Adim. Shoutout kay Melmar Gapi from Burgos, Isabela. Shoutout din natin si Pinay Life Inusa from USA. At sa mga hindi nabanggit, mga ka-ideas, malay ninyo sa susunod na videos natin, kayo nang banggitin ko. Kaya mag-comment na dyan sa baba. Maraming salamat po. At sa mga nagtatanong po ng mga ka-ideas natin, kami po ay gumagawa lamang dito sa Pangasinan at sa kalapit na parte sa La Union. Para makontak kami, bisitahin po ninyo yung Facebook page natin at pwede po kayong mag-message doon at pwede rin po kayong tumawag sa page para mapansin ka agad. Natutunan natin sa video ito na pwede mong gawin sa sarili mong bahay yung mga ganitong design na para bang naka-tiles yung bahay mo pero gawa lang pala sa pintura. O diba? Unique na unique yung design ng bahay. At ang kailangan lang gawin, sundin natin mga ka-ideas yung step na mga sinabi ko para maging ganito yung kalalabasan ng gagawin ninyo. Gusto mo pa ba ng mas marami pang ganitong video mga ka-ideas? Kung oo, mag-comment ka na dyan sa baba at pakilike na rin yung like button dyan sa gilid. Malaking bagay po sa amin iyon. Sa susunod na video natin, ipakikita ko naman kung paano gagawin yung ganitong design.
Ituturo ko din sa inyo yung mga tamang paraan, mga dapat gawin, mga materyales para magawa ninyo ng tama ito. Kaya maraming salamat mga kaidiyas. Tulad po ng dati, like and subscribe, and see you in our next videos.